today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Magandang umaga, hapon, gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating online midweek service sa paksang Persistent Prayer and the Heart of God. Matyagang panalangin at ang puso ng Diyos. Mula sa Luke chapter 11 verses 1 to 8. Ganito ang sinasabi. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus sa kanila, Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Panginoon,
Salamat sa panibagong pagkakataon upang pagbulayan ang iyong salita. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang kahalagahan ng panalangin at matutong magtiwala at magtiyaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nagtitipon sa sandaling ito upang mapalalim ang ating pagkaunawa sa panalangin, ang pakikipag-usap natin sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa Lucas chapter 11 verses 1 to 8, nakita natin ang isang napakagandang tagpo. Napansin ng mga alagad ni Jesus na kakaiba ang kanyang pananalangin. May lalim, may kapangyarihan, may ugnayan. Kaya humiling sila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ang mga alagad ay hindi humiling ng kayamanan, tagumpay o himala. Ang hiling nila ay matutong manalangin. Bakit? Dahil nakita nila kung gaano kapersonal at kamakapangyarihan ang panalangin ni Jesus. Kaya, tinuruan niya sila ng isang panalangin na nagsisilbing gabay o balangkas, hindi lang salita na inuulit. Lord, teach us to pray. At tumugon si Jesus sa dalawang paraan. Una, sa Lucas chapter 11 verses 1 to 4, binigyan niya sila ng isang huwaran ng panalangin, ang Ama namin. At ikalawa, sa Lucas chapter 11 verses 5 to 8, isinunod niya ang isang talinhaga tungkol sa isang taong kumakatok sa ating gabi. Ang Ama namin ay nagpapakita sa atin ng mga sumusunod na puntos. Una, relasyon. Ama. Simula pa lang ay ipinapakita ni Jesus na malapit tayo sa Diyos. Hindi siya malayo. Siya ay ating Ama. May access tayo sa Diyos. Hindi tayo dayuhan, anak tayo. Magkaroon tayo ng isang intimate relationship sa Kanya. Gaya ng sa isang ama, sabihin natin lahat sa Kanya. Papuri, pasasalamat, paghingi ng tawad, paghingi ng kahit na ano. Then umasa sa Kanyang tugon. Yes, no, or wait lang. Ikalawa, paggalang. Sambahin nawa ang ngalan mo. Sa ating panalangin, huwag lang tayong humingi. Simulan natin sa pagsamba. Hindi lang natin siya Ama, siya ay ating Diyos. Karapat-dapat sa ating pagsamba. Ikatlo, paghahangad sa kalooban ng Diyos. Dumating nawa ang iyong kaharian. Ang tunay na panalangin ay hindi lamang para sa ating kagustuhan, kundi sa kalooban ng Diyos. Hindi ang plano natin ang masusunod, kundi ang plano ng Diyos. Ipinakikita rin dito ang isang misyon na palaganapin sa mundo ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ikaapat, pangangailangan. Ibigay mo sa amin ang aming pagkain. Ipinaaalala nito na ang Diyos ang ating tagapagtustos araw-araw. Yes, kumikilos tayo upang magkaroon ng makakain araw-araw, ngunit ang lahat ng ito ay hindi dahil lang sa ating sariling talino at lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ikalima, pagpapatawad. Patawarin mo kami. Ang panalangin ay pagtanggap ng awa at pagsasanay din sa pagpapatawad. May napanood ako isang video clip na humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa hindi raw niya masusunod ang nais ng Diyos na magpatawad dahil sobra siyang nasaktan. Mahirap nga naman gawin lalo na't fresh pa ang nagawang kasalanan. Pero paano siya patatawarin kung hindi siya marunong magpatawad? Mahirap, ngunit ito lamang ang makakapagpalaya, ang makapagbibigay sa atin ng peace of mind. At higit sa lahat, ito ang nais ng Diyos, na matuto tayong magpatawad gaya ng ginawa niyang pagpapatawad. Ika-6, gabay at proteksyon. Huwag mo kaming ihatid sa tukso.
humihingi tayo ng proteksyon sa espiritual na laban araw-araw. Sa pagmamataas, inggit, galit, katakawan, pangangalunya, katamaran, kasakiman. Ang panalangin ay hindi lang paghingi, ito'y isang relasyon, isang buhay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Huwag tayong masanay na mananalangin lamang kung nasa kagipitan o kapag may hihinging pabor sa Diyos. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, makipag-usap tayo sa Diyos sa panalangin. Ang panalangin ay dapat may relasyon sa Diyos, hindi lang formalidad. May pagsamba at paggalang, may pagtitiwala at paghingi, may pagpapakumbaba, at may pagtutuwid sa sarili. Sa Lucas chapter 11 verses 5 to 8, isinalaysay ni Jesus ang isang kwento. May isang tao na may bisita sa hating gabi kaya't kumatok siya sa bahay ng kanyang kaibigan upang humingi ng tinapay. Ayaw sanang bumangon ng may-ari ng bahay pero dahil sa kanyang pagpupumilit, bumangon ito at ibinigay ang hinihingi. Ano ang aral nito? Kung ang isang tao nga ay tumutugon sa matiyagang paghingi, di lalo na ang Diyos na mapagmahal at tapat. Minsan parang tahimik ang Diyos, parang wala siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya nakikinig. Ang panalangin ay paghubog ng ating tiwala sa Diyos. Patuloy kang kumatok, patuloy kang manalangin. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Kailan may hindi ka niya iiwan. Sa ating mga sarili, sagutin natin ang mga sumusunod na reflection questions. Pero maaari mo ring ilagay sa chat o i-comment ang iyong mga sagot kung nais mo. Una, ano ang panalangin na matagal mo nang dinadala sa puso mo? Ikalawa, paano mo gustong lumago sa panalangin ngayon? At ikatlo, mayroon bang panalangin na sinagot na ng Diyos sa buhay mo? Sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa Lucas chapter 11 verses 1 to 8, tinuruan tayo ni Jesus na manalangin. Manalangin ng may tiwala sa ating Ama. Manalangin ng may paggalang at pananampalataya. At higit sa lahat, manalangin ng may pagtsatsaga. Gamitin natin ang Ama namin bilang gabay sa ating araw-araw na panalangin. Hindi ito formula na kailangang dasalin ng paulit-ulit. Ito isang structure ng mga puntong binanggit kanina. Isang paanyaya sa malalim na relasyon sa Diyos. Panginoon, aming mapagpatawad at mapagmahal na Ama. Salamat po sa iyong salita. Turuan mo kaming manalangin ng may pananampalataya at pagtiyatsaga. Bigyan mo kami ng lakas na patuloy na kumatok sa iyong presensya at huwag mawalan ng pag-asa. Pagpalain mo ang bawat isa, ang bawat pamilya na narito ngayon kasama namin sa pag-aaral. Ilayo mo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at kapahamakan, lalo na ngayong tag-ulan. Bigyan mo po ng tibay ng loob ang mga kapwa naming biktima ng kalamidad, ng bagyo, ng habagat. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.